Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, kalungkutan, pagkabalisa, maging ang karahasan sa paaralan, maaring nag-uugat sa isang sitwasyon sa kalusugan na hindi madalas makita ng ating mga mata. Alamin natin kung ano ang kalagayan at kahalagahan ng mental health sa ating bansa sa Tapatang Diyos at Bayan. Samantala, kasabay ng samot-saring issue sa ating lipunan, ang matinding stress at pagod na nadarama ng marami sa ating mga kababayan. Kumustahin natin sila at alamin kung paano nila hinaharap at kinakaya ang sitwasyong ito. Abangan sa Nakakaalarma! Magandang gabi, Pilipinas! Ako po si Kata Inocencio at ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Isa sa pinakamalaking concern ng Gen Z at Generation Alpha ang mental health. Ito ang pundasyon ng ating emotional, psychological, and social well-being. Nakakaapekto ito sa kung paano tayo mag-isip, makaramdam, kumilos, humarap sa mga problema, makitungo sa kapwa, at magdesisyon. Naintindihan kaya ng mga nakakatanda, magulang, at iba pang adults ang mental health? Ako si David Paul Farma, tara, samahan niyo ako. Sa tingin mo ba naiintindihan ng previous generation yung mental health? For some, yes, and for some, no. Marami pa rin po sa mga Gen X or Millennials pa rin po ang hindi pa po fully alam yung concept or deep meaning ng mental health. They still misconcept it for dramatic episodes. Hindi ko alam yun kasi wala namang may history sa amin ng ganon. Meron sa Facebook, sa mga kabataan, mga nangyari. Kamukha yung mga barila, dapat ba silang yung ganong edad kasi sobra I think po hindi. Iba pinagdadaanan ng mga Gen Z ngayon. Huwag pupunta yung mga magulang natin sa school, iba dami-dami nila dadaanan. More on physical yun, financially. Generation po namin ngayon. So, more on psychological na po. Ang dami na pong pupasok-pasok sa isip namin. Mas awake na sa kung ano yung nangyayari sa mundo. Napakalaki ng impact ng social media sa mental state ng isang individual. Doon na pupunta almost lahat ng oras ng isang estudyante. Hindi ko pa narinig parang yung sa pag-iisip ng bata yun. Iba ganun yun. May ibang parents po talaga na hindi nila naiintindihan. Should I say, naiintindihan nila pero ayaw nilang intindihin. Kasi talagang nandyan pa rin po yung tabu na perspective nila. Nung panahon nila ganito, ganyan. Iiba po yung panahon nyo. Hindi naman po umaatras yung panahon natin. Mas nag-e-evolve tayo. Mas nag-a-adapt tayo sa changes. May effect din po yung parenting styles po natin. Kung ano po nakikita ng bata na normalize sa bahay nila, talagang ma-adapt niya. Normal din yun. Opo. Mga bata ngayon, kulang pa sa gabay ng magulang kung hindi nila binabantayan at dinisiplina araw-araw na ibang landas. Tungkol sa mga bata na gumagawa ng krimen, parang nasulsulan. Para sa akin, yung ibang family, yung ibang matatanda na nakakaintindi sa amin. Kaya parang sa akin, iilan lang po. Yung iba po, ini-invalidate po yung mga nararamdaman ng iba. Hindi nila na nagsasuffer na pala, pero arte-arte lang. Ganun po sila eh. Ano yung pinakamalaking concern ng generation ngayon with regards to mental health? Yung mga troubled teens, like for example, myself, marami pong teenagers like me na they struggle with depression, anxiety, and so much. Siguro nakukuha to sa mga past trauma ng mga bata. Gawa po ng siguro ng magulang, scolding, spanking din po, ganun. Pressure. I've been reading a lot of stories like yung mga kabataan na pressure sa magulang nila, sa mga pag-aaral nila. One more thing is yung sa peer pressure ng mga kaibigan nila doing some insults towards sa kanila. Like mga GCs, tapos doon nagsisiraan, chismisan. Kapag nalaman yun ng mga pinag-chismisan nila, pwede siya to lead na magkakaroon sila ng self-doubt. Minsan po yung stress sa school is na pagsasama namin sa family namin. Parang iniisip po nila, inarte lang nga po. Which is hindi naman kasi sa dami din po ng ginagawa sa school, parang nagsasabay-sabay na ba? Po. Most of the students hindi na po on time nakaka-graduate because of burnt out, because of mental health issues. Malaki po yung naging epekto ng pandemic. Nagkaroon tayo ng transitions from online, tas nagkaroon ng hybrid setup na online, face-to-face. Yun po yung nakikita kong pinag-uugatan. So sobrang pagka-burnout, parang ayaw na nilang mag-aral, gusto mag-shift, gusto mag-transfer, and so on. And now, dear brothers and sisters, one final thing.
Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Philippians chapter 4 verse 8. Isa ito sa mga advice ni Apostle Paul para makahanap tayo ng peace sa gitna ng chaos na nararanasan natin sa mundo. Pero wag natin kakalimutan ang pinakaimportante. Mag-pray at ibigay kay Jesus ang lahat ng worries, anxieties at burdens natin. Muli, ako si David Paul Farma. Paalam! Bukod sa mga pisikal na sakit at karamdaman na ngayon ay nagiging parte ng krisis sa pampublikong kalusugan sa ating bayan, may isang issue sa kalusugan na hindi madalas makita ng sinuman, ang mental health. Ito yung isyong pangkalusugan na hindi masyadong napag-uusapan. May halo pang ang konting kahihiyan dito sa ating bansa. Hindi rin ito nakikita madalas ng sinumang taong dahil sa takot at pangambang hindi sila maiintindihan. Sa pinakahuling datos ng Mind Health Report, 72% ng mga kabataan ang nakakaranas ng matinding kalungkutan sa kabila ng constant at immersive digital lives. Ang nakakalungkot pa, hindi lang doble, kundi naging triple na ang bilang ng naitalang pagkitil sa sariling buhay sa ilang lugar sa Pilipinas, gaya ng Metro Manila. Mula sa 33 na bilang noong huling taon, ngayon ay 111 na ang bilang nito. Kaya naman dito sa Diyos at Bayan, nais namin na maging isang safe space para sa ating manonood na nais malaman ang kahalagahan ng mental health at ano ang dapat gawin kung nakakaranas ng karamdaman sa isipan. Tapatan na po tayo dito sa Diyos at Bayan. Makakausap po natin si Dr. Noel V. Reyes, Center Chief 2 ng National Center for Mental Health, at si Pastor Jonathan Edwards Banzuelo, Professor sa Phoebus College of Bible, upang talakayin itong sensitibong isyung ito. Napaka-sensitibo pero napakamahalagang paksa ngayong araw na ito. Welcome po to Diyos at Bayan, Dr. Noel Reyes and Pastor Jonathan Banzuelo. Gandang hapon po. Gandang hapon din po sa inyong lahat. Okay, tapatan na po tayo, no po. Dahil nga po, nagiging issue ngayon, napag-uusapan ngayon madalas dahil sa mga pangyayaring nagaganap dito sa ating bansa. Ano po ba talaga ang kalagayan ng mental health sa ating bansa ngayon? At siguro, idagdag na natin yan, ikumpara natin sa kalagayan ng mental health sa buong mundo. Bilang tagapangasiwa ng National Mental Health Crisis Hotline, Dr. Noel, nagkaroon po ba ng pagtaas ng tawag upang humingi ng tulong o payo po sa inyo? Opo, napakalinaw po ng pagtaas ng demand for mental health support. No? Out of the 143,000 na calls since 2019, tumaas po ang suicide-related calls. No? 46,000 po dito ay suicide-related calls. Or pwede po natin sabihin na 33% of all calls are suicide-related. Kung ikukumpara po natin ito pre-pandemic, ang suicide-related calls lang po ay nasa 10%. So, sa totoo po na talagang dumarami ang tumatawag at dumadami po ang tumatawag na merong paksa na tungkol sa pagkitil sa sariling buhay o suicide-related calls, no? Sir, naunawaan natin dahil pre-pandemic siguro medyo okay pa ang mga tao. Ano po? Kaya lang nagkaroon ng pandemya ay nandun na yung namatay ang mga kamag-anak na hindi man lamang nila nakita, nandun na yung takot nila sa kanilang sariling pangangalusugan, nandun na rin yung difficulty to go out, hindi makalabas, at pati ang kanilang mga trabaho ay apektado. Pero doon po sa mga tawag po sa inyo po, ano po ba yung pinakamadalas na dahilan
na kanila pong ibinabahagi. Bukod po doon sa mga nabanggit ko, ano po lalo na yung nagtitrigger para sila po yung mag-isip man lamang magpatiwakal? Usually po ang tawag ay tungkol sa anxiety, yung pagkabahala, pagkakaba, no? Nagsasabi po sila ng mga simptomas nila na minsan hindi sila makalabas ng bahay dahil sa kanilang anxiety, no? Ang pinaka-common na dahilan po ng pagtawag is anxiety and depression, yung pagkalungkot, yung problema sa relasyon sa pamilya, financial stress or job security, no? At saka yung pakiramdam na sila ay isolated o kawalan ng makausap o kung may makakausap man ay hindi makaintindi sa kanilang pinagdaraanan, no? Yan po yung mga top reasons for calling. Pero sir, ito po bang mga nabanggit ninyo ay lumala dahil sa pandemya? Dahil nga, given the situation, talagang isolated tayo, hindi po ba? Yun yung nga ang tinatawag eh. Pero pagkatapos po ng pandemya, nagbago po ba o lumala pa rin? Sa ngayon po, ang nakikita namin sa mga calls ay nag-plateau po tayo, no? Hindi naman po tumataas, pero yung pagbaba po na inaasahan sana natin dahil tapos na po ang pandemya ay hindi rin po masyado natin nakikita ngayon, no? Nagpa-plateau. Of course, because of the effects of the pandemic, nabanggit nyo nga po, loss of life, loss of job, loss of security, no? Very uncertain ang future, no? Then sinamahan pa natin ang quarantine, isolation. Hindi po tayo sanay dun sa mga ganung gawain. Even the school children, no, na napilitan po na through social platform na lang nag-aaral, nawala yung kanilang PE, nawala yung kanilang release ng energy, no. So naapektuhan din po talaga yung mga lahat po ng tao, no, after the pandemic. Ilan po ba dito sa inyong datos yung nagtangka pong wakasan ng kanilang buhay o nagtangkang saktan ang kanilang sarili? Mataas po ba ang datos na ito? Hindi lang yung nagrereklamo sila na medyo anxious sila or nade-depress sila, pero talagang inaksyonan nila, kumbaga, yung kanilang depression. Opo, sa pinakahuling datos po ng Philippine Statistics Office, no, o authority, naitala po ang higit na 3,379 deaths noong 2024. No, medyo mas mataas po ito ng kaunti, bahagya noong 2023, no. Kung titingnan po natin ang trend, no, nagkaroon po talaga ng malaking pagtaas during the pandemic, no. Sa global context naman po kasi, no, mahigit kasi 720,000 deaths globally, no, in terms of suicide, no. Pero ang sa kabataan nga po, no, ito ang number one cause, no, suicide sa youth, no, sa young. So bagamat mas mababa po ang suicide rate ng Pilipinas kung ikukumpara natin sa ibang bansa, no, which is 3.5 per 100,000 population, no. Nananatili pa rin po na nakakabahalang public health concern ang nangangailangan ng agarang aksyon. Tandaan po natin na yung mga sinabi po natin numero ay hindi lang statistics, ito po ay buhay, no, na maaaring mailigtas kung may sapat na suporta at intervention. Sir, sabi nila mental health. So ito ay isang kondisyon. Masasabi ba nating ito ay isang sakit na dapat itrato bilang sakit at hindi lamang guni-guni or kulang lang sa pansin ng tao? Can we actually outrightly say that it is a disease? Opo, ito po ay isang mental illness, no? Ng mental health, of course, may mga mental disorders, mental illnesses, no? Ang major depression po is the number one cause of suicide, no? And major depression is really a disorder, an illness po talaga. There are certain symptoms that na nasa isang tao na makakapag-diagnose na tayo na siya ay isang depressed na tao, no, severe or with suicidal intention or suicidal ideation, no. So talaga pong karamdaman ito. Tulad po ng ibang karamdaman sa pag-iisip, no, schizophrenia,
anxiety, ito po ay talagang mga disorders o illnesses na kailangan ang intervention po diyan ay talagang gamutan, no? Therapy, no? Madami na pong naisulat na evidence-based treatment na talaga pong ang talk therapy o psychotherapy at saka yung pharmacotherapy o yung gamutan ay napakabisa po sa mga ganitong karamdaman. Okay. Siguro, babalik ako kayo, Doktor, dahil marami pa akong katanungan sa inyo. Kaya lang gusto kong tanungin si Pastor Jonathan Banzuelo. Sir, ito ba ay physical lang na depekto, itong tinatawag na depression, anxiety, tsaka tendency to suicide? Hindi ba ito ay isang spiritual na bagay din na maaring iresolba by means of prayer, counseling, based on the Word of God? Dahil may mga nagsasabi nga na ano lang yan na possessed lang yan ng demonyo, kaya ganyan, kung kaya itong i-deliverance, kumbaga. Kung siguro pinakamaganda yun talagang pagdi-distinguish natin. Gaya na nabanggit ni Doc Noel talaga kanina, ina-accept natin na talagang merong mga psychological, kaya mga mental na mga problema talaga ang tao. Pagka ganun, ay yun ang dapat na maging treatment. But sa Bible naman, pag pinag-uusapan yung spiritual na mga bagay, syempre may mga assessment tayong pinag-uusapan dyan. Pero minsan kinakailangan maging maingat din. No? Baka masakyan ng mga suggestion na hindi nakakatulong. No? Dr. Noel, paano po ninyo kinakausap yung isang caller o yung humihingi ng counseling or payo na meron po siyang senyales na suicidal tendency o gusto na niyang wakasan yung kanyang buhay dahil nagpapahayag na po siya ng napakahirap niyang problema sa buhay, sa kanyang pag-iisip po at saka sa kanyang pag-uugali? Ano po ba ang inyong napupuna o ang inyong binabantayan po para makausap po ninyo sila ng maayos at tiyakin na hindi po sila bibigay doon sa kanilang naiisip? Nagte-take advantage po kami na dahil sila po ang tumawag, sila po yung medyo may konting motivation to seek help, no? Kaya ang approach po namin diyan ay evidence-based at saka trauma-informed, no? Nakaakibat po diyan sa evidence-based yung active listening, no? Pagiging non-judgmental, no? Validation, mahalaga po 'yon dahil maraming callers ang pakiramdam na walang nakakaintindi sa kanila. So we need to validate what they are telling, no? Oo, tama, pwede yang maramdaman mo, no? So yun po yung mga ganung validation. Of course, we also assess the risk, no? Risk assessment, no? Tinitignan namin kung talagang may immediate danger, no? Nagtuturo din po kami, nagsasalita din po kami tungkol sa de-escalation techniques, no? Paano ma-de-escalate yung kanilang crisis na nararamdaman at present, no? And of course, safety planning, no? Kinakausap po namin sila tungkol dyan. At saka, ang pinakamahalaga po is to reach an agreement with them to pag-refer namin po sa mga professionals kung ano po ang kailangan nila, no? Kung kailangan po nila talaga ng specific na makausap, no? Kunwari po, ang sinasabi nilang crisis ay talagang may konting urgency, sa emergency room na po ng National Center for Mental Health namin sila nire-refer, no? Kung okay naman po at okay sila sa magiging outpatient o sa telemedicine o telepsychiatry namin sila pinapatawag. So, ganun po ang approach namin sa bawat tawag, no? Active listening, validation, risk assessment, no, de-escalation, safety planning, and of course, referral. So masasabi po natin na yung mga nakakausap po nila, mga trained counselors po yun, yung nasa ating hotline. Ano po? So, Opo. o nade-determine nila kung kaya pa itong ipagamot or kailangan ng i-rescue. May mga ganun po ba kayong cases na pinapapuntahan na ninyo ng ambulansya o pulis para i-rescue yung tao? Wala po kaming kapasidad na gumawa ng ganun, pero ang aming mga responders po talaga ay trained po for psychological first aid, no, suicide prevention, suicide detection, no? At sila po ay talagang trained for that, no? Kaya nga po medyo mabigat din ang trabaho nila, kaya po every shift nila meron din kaming intervention para sa mga responders.
And how successful naman po are you in averting, such eventuality or the tragedy na hindi po matuloy yung kanilang pananakit sa sarili o pagpapakamatay? Ano po? How successful have you been even through the hotline? We have no way of confirming po whether we're the ones who prevented it, no. Pero siguro ang pinaka sure lang po namin na pamantayan ay ang pagdami ng aming outpatient service, meaning nagpapakonsulta na sila, no, sa lahat po ng aming service provision, no, like for example sa telemedicine, telepsychiatry na sila ay nag-appointment. And of course, nakikita namin na face-to-face outpatient service, no. So number of callers dumadami, no. Number of outpatient na nagpapatingin ay dumadami din. So mukhang related yung dalawa. And sa bilang po kasi ng nagpapakamatay, we remain constant naman po at 3.5 people per 100,000 population of the Philippines. Well, nakakalungkot na dumadami ang bilang, pero mabuti na rin po na nandyan po kayo at may hotline pala silang maaring puntahan. Siyempre, yung hotline nila, ipa-flash natin parati the whole time, so that anybody who needs to call should call now. Huwag na tayong maghintay pa. Ano po? Siguro, Dr. Noel, marami pa kami itatanong sa inyo, no, dahil itong issue natin ay medyo malalim at malaman. Ano po? Pero puntahan ko lang po si Pastor Jonathan Banzuelo dahil nga nabanggit ninyo na ito ay isang mental health. In other words, isa siyang klaseng sakit na physical na sakit. Tanungin ko lang si Pastor Jonathan kasi meron na bang ang tingin doon sa mga medyo sobrang depressed o nagwawala na or gusto nang bukasan ng buhay nila, it's a spiritual issue na posible pa nga merong demonic attack. Kung kaya ang solusyon dito could be some kind of deliverance para paalisin kung sino man yung mga umo-oppress doon sa tao at hindi lamang naman daw ito isang physical ailment. Napakahalaga kasi na talagang dinidistinguish din natin yung dalawa. Kasi minsan, yun nga sa ating patuloy na pag-aaral ngayon, no? Kahit dito sa mga seminaries about counseling, pag-deal sa ganitong klase ng mga mental and emotional issues, kailangan nating hindi ma-feed yung, kasi minsan may problema lang ang pinagdadaanan. Yan, kagaya nung nabanggit ni Doc Noel, no? Talagang it's something physiological. Baka yung suggestion, biglang sinabi, meron kang spiritual na ganito, ganyan, magdagdag pa doon sa kanyang alalahanin o kaya parang medyo naging higit pa doon sa normal na pag-iisip. So sa atin, ang ating mga pamamaraan, of course, pagka talagang clinical na yan, kinakailangan i-refer na natin doon sa mga experts. Doon naman sa level ng counseling natin, yung spiritual side, yung pinaka-basic muna siguro, no? Tinutulungan natin yung tao sa kanyang mga struggles. Like for example, kung ang kanyang issue ay may kinalaman sa kanyang self-worth, pinabalikan natin yung scripture. At ang Biblia ay punong-puno ng mga assurances. Like for example, katulad ngayon, hindi natin minamasama ang social media, kaya lang sa sobrang exposure na natin sa nagiging kalagayan ng ibang tao, minsan yung mga lumalapit, ang kanilang issue, bakit si ganito, maganda ang takbo ng buhay, parang ako hindi, may narating si ganito na lugar, ako. Ang dami ng mga ganong klase ng nakaka-apekto sa kanilang pagtingin sa sarili. So, we always look to scripture na ang pinapakita natin, hindi, mahalaga ka. No? Medyo ina-empower natin yung individual na nung ikaw ay nilikha ng Panginoon, you were created in the image of God, di mga ganyan. Yung mga assurances kasi during the times na dinadoubt nila yung kanilang kahalagahan o yung kanilang importance, no? Dinidil din natin yan in a way sa ating pagbibigay payo. Ang tao rin kasi, we basically communicate din sa mga individuals na pag lumapit sila, ang kanilang hinaharap ay failure or rejection, no? Through biblical counseling, balik pa rin tayo doon sa sinasabi ng scripture. Ito yung mga bagay na kinakailangan din nating harapin. Pero of course, may mga training na dapat gawin kasi hindi ito quick fixes, no? Lalong-lalo na yung sinasabi nga ngayon, baka magkaroon ng toxic optimism. Yung immediately, di-dismiss mo lang, wala yan. Yung palang tao ay meron ng pinagdadaan ng mabigat. Pastor, I know it's
parang similar yung condition, ano? Nandun na yung kalungkutan, ano? Pero paano niyo nade-determine or nade-differentiate? Ito bang taong ito ay depressed? Ito bang taong ito ay anxious na? Or ito bang taong ito ay on the brink already of a breakdown, of a nervous breakdown? Or itong taong ito ay bagamat akala mo tahimik lang pero yung pala nag-iisip na pala siyang wakasan yung buhay niya. How do you determine these things? Well, siguro mga basic muna ito. No? Isa sa mga kasama dun sa training, once na kahit nga biro o nagbanggit about yung taking yung kanilang buhay, you already make use of that as a measure for a red flag. I-refer mo na rin sa mas medyo may advanced training if ever na feel mo hindi ka equipped about it. Kasi napakahalaga na maabatan ito. No? Kasi minsan, pabirong sinasabi, baka totoo na nga dun sa tao at may pinagdadaan ng kakaiba. Kasi pag spiritual, mapapansin mo, minsan yung basic level, challenge niya yung truth ng Bible. So, dun sa level na yun, pagka-counseling ang pinag-uusapan, binabalik mo lang siya na ito ay binigay ng Panginoon as a means to assure you na may tulong kang makukuha sa Kanya. Ine-empower mo siya in a way na pinapakita that the Lord is available. Siguro isa sa pinaka-popular verse na nakakatulong in such cases. Dalawa lang yung babanggitin ko. Isa yung 1 Peter 5:7, yung cast all your worries on Him because He cares for you. And then yung para sa iba naman, that parang hindi nila nakikita na meron pang magandang magiging future yung takbo ng kanilang buhay. Jeremiah 29:11 is a verse that somehow helps people. No? Yung, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future. Alam niyo, yung spiritual disciplines ang hirap gamitin pang profile kung sino ang alin. Kasi merong madasalin, pero yun nga, yung kanyang pagiging madasalin ay ginagamit niya in order to combat yung kanyang mga pinagdadaanan sa isip at damdamin. May mga tao naman, yun nga, detached din sa mga spiritual disciplines, pero may pinagdadaanan din sometimes. It's really difficult to determine kung doon lang yung basihan. Exempted ba ang mga spiritual leaders? I don't think so. No? Parang lahat talaga ay may possibility in relation to circumstances. Meron din probably sa physiological development niya. Pero ang isa sa mga na-realize natin, in the Bible, it's quite present. Si Jesus, when he was, di ba, about to face yung kanyang crucifixion, talagang nandoon yung kanyang prayer at intense na prayer. Si David, many times over in the book of Psalms, talks about fear, anxiety, yung difficulty ng turmoil sa kanyang inner workings. Yan yung mga realities niyan. So very realistic din ang scripture when we look at the Bible. At pinapakita din sa atin yung value ng mga spiritual fruits pagdating din sa pagharap natin sa mga challenges nito. Ano po ba yung mga sintomas na dapat nating bantayan bilang mga magulang or kapamilya or kaibigan upang po maiwasan na lumala ang anumang sitwasyon meron yung ating mahal sa buhay? Maraming simptomas, no? Pinaka-common na naririnig namin sa aming mga sa aming tanggapan, of course, hindi makatulog, no? I-classify natin. Minsan kasi sabihin puyat-puyat, hindi makatulog, may tinapos sa trabaho. Pero itong mga simptomas na to kasi pag pinagsama-sama mo yung mga somatic functions na impairment in sleep, poor appetite, no? Kung itong mga simptomas na to ay nakakaapekto na sa number 1 sa social life nila, no? He tends to isolate, the person tends to isolate himself na ayaw niya na makipagsosyalan, ayaw niya makipagkwentuhan, no? Or nakaapekto na ba sa personal na buhay niya, yung personal hygiene niya? Hindi yan nakakaligtaan niya na magbihis o maligo o basta nakakaligtaan niya na yan, ano? And of course, yung interaction niya sa family niya, no? Nawawala na ng gana sa makipag-usap sa kanila, no? Yun nga, nagwi-withdraw, no? So, kung ano man yung symptoms na yun, whether it's anxiety, kinakabahan, o let's put it in extremes, nagpa-panic attack, no? Pero nakaka-function pa rin siya sa trabaho niya, nakakapasok pa rin siya sa eskwelahan,
no, or nakikipagkwentuhan pa sa family, pwede pa nating sabihin na hindi pa ito umaabot sa punto na disorder, no? So as long as the normal functioning, whether it's interpersonal, so the social functioning, occupational functioning, no, and intrapersonal functioning, nandun pa. One lang gusto ko idagdag, no. Filipinos kasi we are highly spiritual, no. Talagang so ang sa atin sometimes we make use of that as our coping mechanism, no. Pag may problema tayo, sabi nga ni Pastor Jay, no, magdadasal ako para mawala itong nararamdaman ko, no. It's some sort of coping, no. And sometimes now, no, tulad nga ng sinabi ni Pastor Jay, pag excessive, it does not exempt you kasi may physiological aspect talaga, no. So kung darating tayo dun sa punto na yon, we really need to address the issue in terms of medication and ano, no. But I'll tell you one thing, no. There's a evidence-based framework of treatment now, and you know what it is? It's biopsychosocial spiritual framework of treatment. Meaning, kaakibat na talaga doon ang spiritual, no? So you're talking about biological, psychological, and social with spiritual, no, framework of treatment. Normally po kasi dati, lalo na nung nakaraan, no, parang may stigma yung ganyang mga issue. Kasi sasabihin, sira pala ulo niyan eh. May sira ulo niyan, ano? May topak or something, ano. Pero ngayon parang ang nagiging tanggap na kung kailangan ng tulong ay magpatingin o makipag-usap sa isang counselor or even a psychiatrist. You know, I just wanted to share, I have a friend who's a psychiatrist, and ang sabi niya sa akin, alam mo, Akata, yung mga pasyente kong merong Jesus sa kanilang buhay ay mas mabilis gumaling. Bakit? Kasi in the presence of the Lord, there's fullness of joy, and in perfect love casts out fear, hindi ba? And anxiety. Hindi po ba? And sabi nga nila, dahil wala talagang gamot para sa pag-iisip eh. Hindi naman inaabot ng yung mga gamot, kundi simptomas lang yata ang inaabot niyan. Pero yung pag-iisip ng tao, sino makakarating dyan kung hindi ang ating Panginoon lamang? Kaya ako, I agree that it could be a combination talaga of medical intervention at the same time spiritual intervention. Ngayon po, bago po tayo magpatuloy, ay meron po akong question para sa inyo. Ano po ba talaga ang kaugnayan nitong mental health crisis na nagaganap po ngayon sa ating bansa at sa buong mundo? Saan nangyayaring violence at bullying among the youth at sa atin pang eskwelahan? Yan po ay ating sasagutin sa pagpapatuloy po ng Tapatan sa Diyos at Bayan. Huwag po kayong aalis. Kailangan po talaga ng proper guidance. Ang problema, it is because of our situation in terms of economic. Both parents are working, medyo naiiwan na lang ang anak sa tablet, cellphone. As a church, even sa school, maka-provide, hindi lang para turuan ng salita ng Diyos yung mga bata. Bigyan din ng panahon kausapin, i-guide din sila. Nagbabalik ang Tapatan sa Diyos at Bayan tungkol sa ating isyong mental health crisis. At kasama pa rin po natin si Dr. Noel V. Reyes, Center Chief 2 ng National Center for Mental Health, at si Pastor Jonathan Edwards Banzuelo na isang professor sa PBS College of Bible upang talakayin natin itong sensitibo ngunit mahalagang issue ngayon. Tanong ko po sa inyo, sirs, may kaugnayan po ba ang mental health crisis na nagaganap po ngayon sa ating bansa at sa buong mundo sa nangyayaring violence at bullying among the youth at sa loob po ng ating eskwelahan? Dr. Noel. Pwede po nating sabihin na kasama po ang nabanggit ninyo na bullying at sa pangkalatang mental health crisis, no.
marami po kasing kaakibat, no? Kaya po tinawag nating crisis ay nagkaipon-ipon na ang mga disorder na nakikita po natin, ano? Tulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina na yung mga callers namin hindi lang po dumadami ang suicide-related cause, pero bumabata din po yung mga callers, no? So there's some sort of urgency right now because the callers are getting younger. Ang sa amin po talaga, no, sinasabi nga namin, no, na whether kung ano pa ho yung naramdaman nila, whether it's a loss of a loved one, which is meron silang nabanggit po ni Pastor Jay kanina, yung worthlessness. Sa amin po kasi tatlo yan, no? Feeling of hopelessness, worthlessness, and helplessness. Wala na makakatulong, wala siyang kwenta, at wala na siyang pag-asa. No, yan po yung depression. No, so sa tingin ko po, kasama na po diyan yung whether ikaw ang bully o ikaw ang nabully, meron ka din pong potential o susceptible ka din po na magkaroon ka ng psychiatric disorder na depression or anxiety. So, sila po lahat ay kaakibat ng mental health crisis. Probably it's something generational, no? They are being stimulated by so many things, no? Ako, I was born 1965, so TV at saka laro lang sa kalsada, eskwelahan, no? And ngayon po, ang dami ng social media na pwedeng mag-influensa sa kanila, no? Sa social media naman po, ang dami pang platforms at ang dami pang mga games bukod pa sa eskwelahan at bukod pa sa pamilya at bukod pa sa friends o sa social life nila. So napakaraming stimulus. If they are not properly guided o monitored, maaaring they might be exposed to something na hindi naman Filipino culture, kundi international na kasi social media yan. So, ang dami ng kultura na pumapasok at sa murang edad nila na nais po nating sabihin na talaga pong medyo meron pa silang ganung ka-gullible o susceptible po sila o suggestible po sila sa mga ganung ano. Kaya kailangan po talaga ng proper guidance. Ang problema, it is because of our situation in terms of economic, both parents are working, no? And medyo naiiwan na lang ang anak sa tablet, binibigyan na lang ng tablet, ng cellphone. O yan na lang muna, ikaw diyan ka lang, no? Or sa yaya na pupunta, no, ang responsibility to guide them in terms of the upbringing, their moral moral upbringing, no? So ganun po ang nangyayari ngayon sa generation, and I do think that meron naman po talagang bright light, no, na nabanggit natin kanina, na truly after the COVID, the mental health literacy of our youth is increasing naman, no, in terms of where to go to, what are the symptoms na nararamdaman nila, possible diagnosis na meron sila. Alam naman po nila, nalalaman po nila yan. And so there's an increase already, no? One research in 2024 says that the mental health literacy of our youth, whether they are studying in a public school or in the private schools, universities, no, ay increasing naman. So ganun po. Pero totoo po na talagang may mental health crisis, no? Unprecedented po yung mga numbers ng mga depression globally. Pastor Jonathan, related to that, dahil sabi globally nga, pero nasa Pilipinas tayo. At saka, I think also, sabi nila, medyo mababa yung numbers medyo mababa yung Pilipinas ang numbers niya. Dahil siguro na rin, dahil we are a Christian nation. So siguro dahil nandiyan na yung may takot sa Diyos, nandiyan na yung may relationship tayo sa ating pamilya, nandiyan na yung medyo ang ating simbahan is very active also, no? In our activities, ano. So, sa palagay nyo, itong mental health issue na ito, paano natin i-address ito in relation din doon sa nangyayari namang experience naman ng ating mga kabataan, lalo na sa kanilang paaralan. I think teachers should get actively involved here also. Totoo yan, Kata. No? Pag tinitingnan natin kasi siguro, ito yung parang barometer natin. Ang gusto mong iwasan is the toxic experience or environment. Gusto mong maging healthy. Kaya lang talaga ngayon, napakaraming irritants, no? Gaya nga na nabanggit ni Doc kanina.
sa generation, sa decade na tayo ay nabuhay, very limited lang eh. Eh ngayon, pag sinabing bullying, for example, nakauwi na ng bahay, binabasa mo pa yung mga comments eh. Tapos, hindi lang yan, yung iba nakaka-counsel lang kung mga young people, may fascination sila na inuulit-ulit nilang basahin. So, I think nagmo-multiply siguro sa kanila yung nabasa mo na once, babasahin mo pa uli. And then, minsan, mababanggitan ka pa, nadadagdagan pa. At dito ko nga napansin sa pagtingin din sa mga comments, no? Kahit whether it's politics or kahit nga basketball, sabi ko, yung mga komento nga, hindi mo na malunok. Parang sobrang taas na nung paggamit ng mga salita in a negative way na wala na yung tact. Wala na yung respectfulness. And imagine kung ang tina-target noon is an individual sa kanyang personal na social media page or sa kanyang material, di ba? Last year, I think the word for the year 2025 is hate bait. Na imagine, talagang ginagalit yung mga tao. And of course, yung adult nga na-apektuhan na eh. How do you handle something like that? So yung agitation ay nandyan. No? So, ang kailangan talaga siguro as a church, no, and even as a school, maka-provide na talaga ng way to be able to talk to them. But of course, napakadami. Isa nga sa mga kailangan ngayon na nabanggit din ng ating mga government officials noon na dapat madagdagan ay mga guidance counselors. Pero ang kagandahan is that meron tayo ngayon din mga churches na nag-involve sa mga campus ministries na nag-open ng kanilang mga sarili at ng mga trained individuals. Hindi lang para turuan ng salita ng Diyos yung mga bata. Bigyan din ng panahon kausapin sila, i-guide din sila at pagka ganyan nga, may mga pinagdadaanan na medyo sobrang bibigat. Kasi yung iba talagang it takes time for them to unveil yung talagang root cause ng kanilang problema. Talaga pong nakakabagabag po yung mga balitang ating natatanggap. Recently, na yung mga bata mismo, mga estudyante mismo, ang siyang nagiging mga salarin, pumapatay ng kanilang mga kaklase at kung sino na lamang yung kanilang ay matapatan ng kanilang, at saka bakit sila may baril, hindi ko maintindihan po yun. Ano po yung unan po ninyong reaksyon, kayo po, dito sa mga narinig po ninyong balita na mga kabataan na mismo ang siyang mga nagiging salarin sa kanilang kapwa bata? Unang-una talagang abnormal na sa ganyang age sobra ang kanilang violent tendency, no? So we're thinking of something na already in terms of a condition that is already there in the childhood na exacerbated during that. So meron tayong mental disorders for the child na if it is not kung walang intervention na nagawa, no, it becomes another diagnosis pero at the time that they reach adulthood, no. So ganun po, no. There's a need for a thorough assessment and evaluation whether this is they were influenced by something, no, so socially, or is it something na talagang inherent sa kanila, no, in terms of their behavior and their psych makeup, no, or are we dealing with a personality disorder that is it started as a conduct, now it's a antisocial personality disorder, no. So we really need to conduct an evaluation and a proper assessment. Okay, Pastor, ano pang reaction po ninyo? Sunod-sunod, mga bata mismo ang nagiging salarin at pumapatay ng kanilang mga kapwa bata. Nakakagulat talaga. Kasi yun nga, pag tinignan mo yung sa juvenile law natin in relation to these things, parang iniisip talaga, supposedly nasa tender age pa naman talaga sila. No? Pero somehow, siguro, at yun nga yung tinitingnan ngayon, ba yung mga kaugnayan, ng mga bagay-bagay, ang hirap pang mag-conclude kung yun ba may kinalaman ba doon sa kanyang virtual exposure, no? Like may video games ba yan, kanta o pelikula. Noong siguro about a decade ago na itong kwento na ito, yung Columbine, ginawa niya ng documentary before na yung dalawang estudyante coming from middle-class families in the US ay nag-commit ng ganyan, mass shooting sa kanilang eskwelahan doon nga sa Columbine. At tinitingnan at doon nga sa mga reports na ibinigay inclusive doon sa documentary,
maraming mga bagay na na-expose sila. Pero ito nga yung medyo unique, at least from my own observation, yung nabubully ang talagang nag-take action na naging excessive naman at dumating sa point na hindi lang nakapanakit, no? Nakakitil ng buhay. At of course, when we look at it from that standpoint, it will not be excusable. Pero may napansin din yung ilang mga experts na yung suot na t-shirt ay kagaya rin ng suot na t-shirt nung ilang mga na-involve sa mass shooting sa ibang bansa. So somehow, yun nga, yung iba kinikwento yung mga terms like copycat crimes, o kaya parang yung terms na lumalabas like social contagions. Meron kasi ayun nga, I mean, vulnerable talaga ang isip ng tao, especially at a very tender age, ay nakakakuha sila ng ideas, and sometimes with the lack of restraint and the availability of certain things, tulad ng weapons, ay na-enact siguro yung kanilang mga naiisip o nararamdaman. Kaya lang nga, yun nga ang naging outcome. It's very tragic. So yan yung napapansin ko. What can we do actively, as a family, as a church, and also as a medical practitioner? Kayo po, Dr. Noel, since this is your line, what can we do in order to, let's say, prevent even, the children from getting access or having access to such information, and also to such violent games? Alam ko, nasa sa magulang din yan, pero meron ho kaya tayong pwedeng gawing certain kind of restrictions, and maybe dapat isa batas, mas matinding parusa, mas matinding parusa na dun sa mga may access sa ganyan, and I don't know, doctor, siguro pakidagdag na lang din if in your findings or in your studies lumalabas nga na itong mga issues of mental health has connection to violent games or to the social media that people are exposed to. Yeah, actually, let's look at the so many factors that can contribute. Number one, ginawa na kasi sa Australia at sumunod na yung mga ibang bansa. Talagang hindi lang restriction Ayaw nilang pahawakin ng papuntahin sa social media ang 16 years below sa Australia, So it's by law, Marami ng bansa na sumunod, na at 14 ganito lang dapat, yan ang mga sinusubaybayan mo sa online, So really tama ka, na probably it should be backed up by legislation, a law, Tapos sumunod naman tayo sa eskwelahan kung saan nangyayari yun. Maybe we have to train our teachers now on how to detect bullying or how to detect yung tulad nga sinabi natin, red flags, how to initially observe kung may red flag yung students nila, declining performance in school, kailangan masabi ka agad nila sa parents, or just to be present, in the school area, to be available, kasi tulad nga na nasabi natin, yung mga bata accessible sa mga weapons, so I do think baliktarin natin, we have to make ourselves accessible also, to them if they need help, So in the medical point of view, psychiatric sa mental wellness or mental health, we really need to advocate mental wellness, let's do away with stigma, let's demystify the mental illness, kasi yung stigma, it prevents them from seeking help, and then there's shame pa and fear, So kaya kailangan yun ang gawin namin to advocate it, let us bring that mental health to the communities, not baka sabihin sa hospital puro confine, admit, let's put it in the community. Let's advocate for prevention, promotion of mental health, Sabi nga ng DOH, ang totoong definition ng mental health
not necessarily the absence of illness lang, no? Kailangan may tinitingnan tayong resilience, tinitingnan tayong can cope up with the daily stress in life, no? Can be a productive member of the community. So with all of these issues, no, doon natin masasabi na you're mentally healthy. Not only kung wala kang depression, walang bumubulong, hindi ibig sabihin no na mentally healthy ka, no? So there's so many aspects in that. No, kaya sabi ko nga na I think with the what's happening, no, it's truly alarming, and we have to exert double time. All government agency, no, parang na dapat i-mobilize na. Even the lawmakers should be the one doing it. Government, the Department of Health. Kaya porsigido po kami na talagang we are open 24/7, no, every day, no. Okay, thank you very much for that, Dr. Noel. Pastor Jonathan. Sabi ko sa kanila, in order for us to be able to influence, you have to have time and presence. At pag yun ay na-sacrifice, talagang mahirap mong makilala yung mga tao sa iyong family. Mahirap mo rin silang mag-guide, mag-lead, mag-train. At yung connection Kasi di ba usually pagka nagkaroon ng luktungan yung buhay ng mga tao, that's the time that people open up. Even the deeper things that are taking place sa kanilang mga buhay. At yun ang kagandahan sa Bible. Talagang nakaturo yun Kaya hindi ba sa Proverbs yung naririnig natin, even from the time that they're young, train up a child the way he should go, so that when he is old, they will not depart from it. So influencing yun And unbeknownst to many, yun ding Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. You read verse 1 ng chapter 3, it's Solomon talking to his son. It's a conversation between a father and a son. So, very important talaga that we take hold not only of the formative stages, but also of the opportunities. Kasi by design talaga ng Panginoon yung family as an institution. Though ang dami talaga na mga factors, hindi perfect yung mga tao, may mga circumstances, pwedeng may crisis, may structural, may developmental. It happens, it takes place. Pero how we deal with them, tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi man perfect yung family, pero how can we improve on it? Yung roles ng mga individuals, how we can be empowered by the Word of God, how we apply it sa ating pakikipag-ugnayan. A few weeks ago, Father's Day, nagbanggit nga ako sa ilang mga tatay. Sabi ko, most of the time, pag sinasabing tatay, withdrawn o kaya medyo hindi nagpapakita ng emotions. Nanay yung nagbibigay ng care and concern. Sabi ko, hindi totoo yun Kasi tao ka rin kailangan mo rin maramdaman yun. Kailangan mo rin na-express. Ang nagiging upside is that sa halip na makapagbigay tuloy ng positive emotions, yung negative emotions ang na-associate minsan sa mga ama ng tahanan. Like, for example, anger, apathy, yung sternness. Pero may potential for the other side. So talaga yung family dynamics is very important. At madalas natin binabanggit, education starts at home. We might not be teachers of academics, pero yung values, fear of God, value for life, yung tamang respectful interaction. These are things na pwede natin talagang sabi nga pagtibayin pa sa mga tahanan. And that's exactly the intention of the Lord. Ayan, napakarami po naming natutunan sa inyong dalawa, Dr. Noel at si Pastor Jonathan. Pero siguro po bilang panghuli po, hingan po namin kayo ng mensahe sa ating mga manonood ngayon, patungkol naman po sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mental health on the positive side. Sabi nga ni Dr. Siguro we have to redefine it. Sabi po ng WHO, there is no health without mental health. So panghalagahan po natin ang ating mental health. No, ang National Center for Mental Health po ay bukas. Ang aming crisis hotline po ay open 24/7 at handa po kami makinig. Handang makinig, no? At nandito po kami para magbigay ng mental health service sa inyo, no? Asahan po ninyo na kami ay magpapatuloy, no, at pakikinggan ang mga daing ninyo in terms of your mental health issues. Salamat po. Thank you, Dr. Noel. At sa inyo po, Pastor Jonathan. Well, siguro para po sa ating mga manonood,
Kung kayo po ay may pinagdadaanan, ay humanap po kayo na malalapitan. Huwag kayo mahihiya. You can go to people na inyong pwede pagkatiwalaan at pag-share ng inyong bigat. Ngayon kung talagang sa tingin ninyo ito po ay mas mataas-taas na level, kagaya ng sabi ni Dr. Noel, huwag po kayong matatakot kasi baka ang kailangan nyo na talaga ay mga kapamaraanan para kayo matulungan. Pero ito po ay paunawa naman galing sa banal na kasulatan. Wala pa rin tatalo sa presensya ng Panginoon. And remember, ang Panginoon yung kanyang pagpapaunawa sa atin. Struggles are there, no? Normal ito sa buhay ng tao. Pero yung paanyaya ng Panginoong Jesus mismo, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." The availability of God is there for a reason, no? Kasi alam niya talaga we are experiencing brokenness, difficulties and struggles sa buhay na ito. At hindi ko kayo nag-iisa dyan. At maraming mga ministries din ang very much willing para kayo rin po ay asistihan. Ayan, thank you very much po sa inyo. Mabuhay po kayo, Dr. Noel and Pastor Jonathan. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan. Tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.